Kauban na maayong adlaw. Lain na usab ang ato ang edisyon karon sa inyong konseho karon kundi na lain na usab nga konsehal ato nga tagag pagtagad o nga mga komitiba o kabaguhan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro pinaagi gihapon kana sa 20th City Council ipangunahan sa ato ang Langdong Vice Mayor Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, of course, ubos gihapon sa administrasyon sa itong Langdong Mayor, Mayor Orlando Clarex Uy, o sa pagpangulo sa itong City Information Officer, Miss Ivy Guantero. Kini di ay si Aralo siya may bulasig. O kini si George Bacos and sa gikaingon pa ni Ara kaganina, lain na usab nga mga komitiba ato ang pagatukion pagpaningkamot o gihingusga nining maong komitiba and ato ang makauban karon no ang chairman sa Committee on Labor and Employment sa ato ang 20th City Council makauban sa inyong konseho karon si Attorney Jose Pepe Joey Abo Jr. Mayong buntag o welcome sa inyong konseho karon kagawad. Ato. Hello, thank you for having me. Good morning sa inyo, Ara. And before I start, I'd like to also to say my greetings to the Honorable Mayor, Mayor Orlando Clarex Uy, to my colleagues in the 20th City Council, and my fellow workers in the City Council, and the City Hall, City Government, and to the people of Cagayan de Oro. Once again, good morning. Mga adlaw sa inyo ang tanan. Good morning, kagawad. Apil din sa ato ang mga listeners no sa DXCC. Yes. O live. Pagdapod sa tanan nga gapaminaw po sa DXCC live karon, mayang adlaw po sa inyo ang tanan. Hinaot nga okay ra pud tang tanan po. Si kagawad Joey Abu na ila siya na Joey Abu Yes. George. No? Siya ang usa sa pinakabanggiitan diha nga ato ang councilors no. And siya pud ang darling of the crowd man siguro ni si kagawad Joey. Para relax gamay kay murag seryoso ra kay si kagawad Joey. Kana mura natag nagtabo. Kagawad ato siguro ning sugdan isip pag kumusta sa imo isip konsehalis ning Dakbayan og parte sa 20th City Council. Kamusta man si Councilor Joey Abu? So far, almost 1 year na. No? Karon Yeah. June 30, 1 year na mi sa amo ang pagpangalagad no, sa Dakbayan. So far, okay naman po. Lingaw. Personally, it's a learning experience as well. Og on the other side po sa atong being a city councilor, it's somewhat fulfilling as well. Kaya siyempre, makatabang mong gyapon good sa development sa city. Yes. In whatever ways we can. And okay naman po, lingaw. I've been the past almost a year, been trying my best to discharge my duties as a city councilor to the best I can. Kung sa ako mabuhat kung ma-contribute po sa ato ang gobyerno para sa katawan. Yes, and of course, ato na nakita no ang pagpaningkamot gayud nila dira sa City Council ang kayusahan nila alang sa pagpatuman sa kaniyang mga programa o ingon man mga ordinansa alang sa kayuhan sa tanan. But gusto mi mangutana kagawad no isip chairman sa Committee on Labor and Employment. Unsay mga kasinatian nga maingon mo nga hagit sa pagunit nini nga maong komitiba dinha sa City Council nga pwede nimo mapaambit ngadto sa ato mga katawhan? Well, ang committee sa Labor and Employment focuses on kanang sa pagpang-empleyo. Yeah. Aside sa pagpang-empleyo, tanawon pud nato ang working conditions pod sa mga empleyado sa mga kumpanya nga ilang walay labot sa ang government. Yeah. Di man na under sa Yeah. kung sa po nilang mga working conditions, if the employers comply with the labor standards as required by the labor code, o sakto ba ang ilang mga sahod, mga sweldo, nabay mga violations aning pod ng mga katungod kalabot sa ilang pang-empleyo sa labor. Ang hagit lugar yan, isa pod nga hagit ani is of course ang ato ang kayong tabo sa ato ang society karon na natay problem po sa unemployment. Yeah. Together with the city government under the administration of Mayor Clarex Uy and with the public PESO office, we try to find ways po na kung di man nato ma-eradicate totally, at least ma-minimize nato ang unemployment rate sa Cagayan de Oro. And isip part member sa city council sa legislation nga part,
we try to see kung unsa pod atong mapalabang ang mga measures for legislation na makatabang ani nga to minimize this unemployment rate sa atong city. George, dako kayo na nga hisgutan Yes. kani nga to ang pagpangimpleo kay mao magyud ni ang bread and butter Butter, sa to ang mga katawhan diri sa Dakbayan, and usa kini sa priority program usab sa administrasyon sa itong kasamtangang Mayor Lando Clarice Uy nga matagan kayo panginabuhian kundi man tanan at least half sa Yeah. Cagayanon. So kagawad ato sa nga na balaan nga katuig nga special session nga gipahigayon ni adto nga Hunyo 15 ato sa first ever State of the City City Address Address. sa atong halangdong Mayor Orlando Clarix Uy og katuiya nga natukiusab ang pipila ka mga dagko nga proyekto ilabi na gayud sa natad sa pagpangimpleo para nimo kagawad unsa man ang pinakadako nga impact ang nabuhat na sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Uy. Of course inubanan sa 20th City Council ilabi na gayud sa natad sa pagpangimpleo. So natad sa pagpang-empleo, so far sa almost 1 year in under the administration of Mayor Clarix Uy, dili pagkikini siya automatic ma-feel Yeah. no sa tao. Kung masabtan ko rin siya sa tao, dili automatic ang effect na ilang ma-feel ani. But if you come to see it, si Mayor Clarix Uy, one of the ways that you have to kay kini tanan interconnected ni siya tanan. Yeah. And one of the ways that you can reduce, if not eradicate the unemployment rate sa ato ang syudad is that we attract more businesses. Yeah. No? So makita nato si Mayor Clarix Uy na siya mga investors na meeting na hinaot nga magbubuo sila sa ilang mga pundo sa itong Dakbayan, Yeah. dugang kwarta sa Dakbayan. At the same time, kung naa sila negosyo nga i-open, Tugang employment. dugan po na nga employment po Yeah. sa ato ang Dakbayan. These are one of the ways. Mm. And secondly, gani sa akong nabalaan po, na kanang People's Day po ni Mayor every Wednesday, na mo dool, siyempre, mga itabang pangayo o empleo, maka-employ sila sa whatever magani nga trabaho. Kina-refer ni Mayor po dito sa peso office na Yeah. to. Kanya atong peso office, maninggamot po nga mapangitaan sila og mga posisyon sa nagkalain-laing negosyo po o businesses dari sa atong Dakbayan. And dari po part sa legislation, kani katong nag-meeting mi sa Committee on Labor and Employment, na puntay hopefully hapit na lang ko'y 2 weeks kipangayo ato sa City Legal na it's called a labor reform, institutionalized na ito na once this ordinance will be passed, each barangays kung natay kinatawag na vouchides, Yeah. child desk, or sa pamangganin ng ADES, That's, natay tawag po ito nga employment Employment desk desk. po. Para po ang kining mga tao nga mangyawat nga mangita og trabaho nga kung asa sila pwede makamasulot, na maka-assist sila kung asa sila pwede makapag-apply. Okay, this will serve as kanang muraga, meaning piso office dira sa mga kabaranggayan kagawad to assist. Okay. Yeah. And mas nindot na kay dira pa lang mismo sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay, they will know kung unsay mga possible nga mga employment nga kinini ang pwede nila masudlan. And of course, magayran sila kung unsay angay Yeah, pagay. and also in addition to that, I remember na we allowed the measure nga ginapasa sa barangay Ugman na ordinansya nga kung naamang gani i-open nga business within their barangay. Yeah. I-require nila nga kung mahimo at least 30% of the workforce, labor force nila should come from barangay Ugman. Except na lang lugar kung wala mo qualified and time makita sila sa laing areas. Yeah. And katong akong gimension nga city ordinance we will try to pass the coming weeks, among naistoryahan with the PESO and some of the members and stakeholders. Probably we will make Barangay Ugman as the pilot barangay to start. Yeah. Kay at least na naman sila yung plano go George. Yes. And atuwa sa ning gikalipay George kay dako kayo ni siya nga tabang kay nay uban katawhan nato nga dili na gid makaani sa hawanan sa City Hall kay tungod layo kayo, but with this nga kung mamahimog yung mapasaka ang kini nga ordinansa,
ato ang panginautan nga mas dako ang tsansa nga tanan gyud nga mga kagay-anon makakita og employment kay taas kaayo ang listahan sa pwede applyan diha naa sa Yes. pesto. Kanunay gyud na tao dira but we are not sure kung tanan pud na taga Cagayan. Yeah. Mas maayo maguto nga sa barangay kay mailan nimo nga taga Cagayanon Yeah. yun. Yes. So mas naay avenue ang ato ang mga katawhan na nga mas mapaduol sad sa ila ang pagpangita o pagpangimplay. With this plan, Ara, no, and we're seeing the kining kuan gid ba mga konkreto nga plano when it comes to kining labor employment dinhi sa ato ang dakbayan, knowing in public knowledge, no, nga pipila pa lamang ka bulan gihawiran nimo ang kining Yeah, komitiba yeah. kagawad, no, mo na nga grabe ang ilahang pagliho usab karon sa maong komitiba. Before that, also, I'd like to give credit where credit is due. Some of these measures nagsugod di siya before under the chairmanship of Councilor Girly Balaba. So these are some measures na nagsugod siya. Ako na lang po yung ginatiwas ka. Yeah. At the same time, I try to coordinate with Councilor Balaba po kung sa mga inputs na pwede madugang so that kung unsa man ang ma-finalize nga output nga ordinansya, wala na tay angay ba Yeah. o akong sa So ato gyud nakita sad ang unity sa 20th City Council Yeah, the karon. collaboration. Wala na nato gipangutana si Kagawad Joey about atong kaning pagpasa sa mga ordinances. Yes, Tubag naman halos sa atong mga councilors and no maurag gyapon yung answer. Yes. Given that nagpasalamat galing siya karon kay Councilor Girly. So Kagawad ato sang nakita nga hugtanon kaayo yung mga suporta ni ining programa sa atong Halangdong Mayor kaning Clarex nga serbisyo sa baryo gani man na halos anaa siya sa tanan na barangay nga ginaatuan ni Mayor. Unsay mo pagtanaw ni ini nga KSB Kagawad? kining programa ni Mayor Clarice nga serbisyo sa baryo, kasalan sa bayan. Angay ginato ni pasidugunggan. No? Yeah. Salamatan po nato ang administrasyon ni Mayor Clarex nga iyan ang gibugna nga programa. Kaya sa dugay nga panahon, ang mga kabaranggayan nagdahom sila nga kinipod nga mga klase sa serbisyo sa dakbayan. Madala dito sa matag barangay. Yes. And kada Sabado gani so na Thursday na siya. Katunga jud ko except lang kung magbiyahe ko o Yeah. nato ilaing makabuhaton pud nga importante. Katunga jud ko because I want to show my support also to the administration. And to give recognition po sa ilang efforts that the services would be social services that would be given to the people. Mas makaduol po sila. Kaya dili Yes, sa tanang tao makaduol sa City Hall. Yes, Dili makaduol pero ang point na mo di makaduol is pananglitan ang mga taga-bukid, Yeah, wala higayon. barangays, instead nga munaaw sila padulong sa syudad, Yeah. ang City Hall na lang ang musala dito. Yes. Although bahalag dili siya kada adlaw, at least every now and then matagaan sila og higayon nga ang syudad sa gobyerno sa syudad sa dakbayan ang mismo moduol sa matag barangay. Tama sa ginaingon sa atong Halangdong Mayor nga ang katawhan do sa Sa gobyerno, ang gobyerno Doon. sa Yeah, and ato gina nakita nung ang atuang 20th City Council has been very supportive with the KSB kay naging as la present alang sa pag-attend, alang sa pag-suporta sa mga programa kay ilang pong nakita gyud no sa kaingon pa ni Kagawad abo nga kini niyang ilang nakita nga maayog alang gyud sa katawhan for the benefit of our constituents. And siguro Kagawad no moving on ang imo po ning gihingusgan no kining kabahin sa pagtubaga sa mga nakadiyang mga concerns kining sa mga delivery riders. Yes. No, and aduna kay measure nga gibuhat usab nini gidungog nimo ang unsay ilang mga kinahanglan, unsay mga measures nga ato ang angay buhaton. Can you tell us more about this kana moving Yes. Kagawad? Kini siyang kuan tungod ni siya sa special report ni Councilor Esparcia. Matod pa niya na yung mga yangungo, mga concerns ang mga delivery riders nato kalabot sa ilang pagpangempleyo when it comes to insurance and healthcare packages. Yeah. So this comes under the jurisdiction of the Committee on Labor and Employment. So ato nang gidungog, ipa-schedule na to I think last week man siguro to. And kitawag po nato ang mga representante gikan sa Grab. Kay Foodpanda naman dito yung dimension. Yeah.
para na lang shoot talang tanan, kaya pila to ang Grab, pila to ang Mm. Maxim, patawag nato ang Peso, o ang other, apit gani ang Dole, kaya mga ipadawag. So, dato, naiskutan to siya, nga, kung sa man ilang makatubag aning reklamo sa mga riders, Yeah. delivery riders, and matod pa sa mga personahe gikan sa Foodpanda o sa Grab, gahatag man daw sila o insurance daw sa ilang mga riders. But in the absence daw of employer-employee relationship, which I also concur, ang ilahang mong relationship is more contractual or commission-based. Okay. Not really a regular employee Oo. of the company. So, commission-based sila. But despite gitagaan daw gyapon nila og insurances o healthcare packages. But just to give you a development on that, after atong committee hearing namo, naay mga riders po nga nag-communicate sa ato. Sila nga tinuod, Yeah. hindi daw tinuod, hopefully mapatawag sila otro, ma-invite sila. Kay atong nga time, wala sila katunga. Okay. Oo, wala sila katunga. And in fact, they wrote a letter addressed to Councilor Esparcia. Kaya ang ilang main concern po isa, kay unta daw ang kini nga mga businesses o tanan daw businesses mag-open sa Cagayan na aday principal office where they can go kung asa sila pwede mo pagawas sa ilang mga concerns. Yeah. So in that case, during the committee hearing, ako po na-touch po di ako na muna. So ako lang gi-advise ng ato kang Councilor Esparcia was that let this matter be taken up by the Business and Licensing Division. Yeah. By the time they will renew their Business business permit. because what we are just tackling in this committee hearing, atong committee hearing, was with regard only to the insurances and The healthcare benefits, packages yeah. na ilang pang-empleyo. Uh, But namang yapoy mga disbelief yapon sa band riders. Probably if they can also write again a letter to me, addressed to my committee, we will schedule it again, call the personalities from Foodpanda and Grab and other delivery companies para po nga by that time madunggan ko nila nga matubag po nila mapagawas nila ilang concerns nga naani sila nga mga personahe po. yeah. No kayo ni nga tabang George no kay usa magud ni sa pinakadali nga sudlan nga trabaho karon aside Yes. from call center Yeah, no usa kini sa nahimong resort sa atong mga bago pa nga graduate nga naay mga motorsiklo o mga ekwipo nga pwede makasulod niini and it's sad to know na wala dahil sila wala sila mga insurance kanang assurance silang kaugalingon nga kung maunsa magali sila na ay manubag sa ila. So we are happy to know nga naa na sila avenue karon nga ma-air out ang ilahang concern pinagi sa 20th City Council. So amo aning pagatutukan kagawad kay Yes. murag dako kayo ni nga tabang food kay bisan kami personally kita kay ga-order Yeah. kita diha. Yeah, bisig ako. Bisig ako. And during pandemic, dako ka sila Padayon. tabang. Yes, di ba? In fact, they're risking their lives. Yes. Kabalo. Grabe, no? So, ako lang, agyut lang po nila, ngayon po, natakol naman niya last time, wala lang sila katunga. So, if you want to set a meeting again, na naay yung mga representante sa mga riders, please write a letter sa City Council lang, address sa Committee on Labor and Employment. Atong i-schedule otro, then ipatawag po na to again itong mga personahe po na matod silang tubag kung tinood ba na sa or dili. Then we will try to settle things then. Oo. Kay uban mag George mahadlok na mag-air out ani kagawad Yes. kay basin unsaon tanggalon ba ka or unsa. But karon kay ma-feel nila nga secured sila kay suportado man sila sa 20th City Council. And sa tibok administrasyon kay dako gid kayo ni nga tabang George Yes. as in. Yeah. Dako kayo nga tabang labi na karon nga bisan ulan init man gud dito. Yes. And mga motorsiklo kabalo ta pipila gid ni sa mga salakyan nga delikado. So Risky gyud. grabe ka risky. So In connection po sa labor, pipila ba na sila ka delivery riders, di ba? Yes. That can also contribute to the decrease of unemployment. Employment. Yeah. Sa ato ang labi na kung magundang or matanggal. So, mo na kagawad ato aning pagatutukan og ato ang paminawon George Yes, sa development. Og we hope for a positive outcome kung unsa manggali na mapasaka nga ordinansa. Nga win-win situation sa Yes. both the parties, no? Yes. Hindi man sad punta gusto nga
mo lose ang isa tapos Yeah. win ang isa. So win-win situation magkasinabot ra unta. And kagawad amo sa nigikalipay nga aduna usab kay ipapasa nga ordinansa o imuaning tukion ang paghatag og mas dako nga monthly honorarium sa ato ang mga child development teachers, barangay nutrition scholar, BNS ug barangay health workers. Nga naman ni kagawad aha man ni nagikan nimo nga concern. Kini nga concern no, nakita man nato ni by the time sa pandemic, start ng pandemic, I was still with the Barangay Council of Bulwa. Nung makita na to ang efforts aning mga frontliners. Frontliners in the Yeah, barangay, yeah, yes. BNS na to, atong BHW, hindi ka sugok sa mga sugok kung asa inay positive. Kung inay namatay, sila ikuan, mag-coordinate, magkuha extract sa lawas, coordination sa atong local government. And even there is the child development teachers nga ka-utilize na to. And when by the time nga naka-assume ta o seat there is a city council, atong i-check ang previous nga ordinance about ani. Nakita din nato, I think, if wala ko mo sayo, it was 3,000. Way back 2015. Yeah. Wala ko mo sayo. So, I think it's about time po na for them, one way of giving them gratitude, gratis po sila, mga kuan po silang mga serbisyo po nga gihatag po og tabang sa lokal nga pangagamhanan atong panahon sa pandemic. We can increase them balang ginagmay lang. Yes. Yeah. Ginagmay lang. And na-taken up na po ni siya sa committee ni Dr. Gaani, Councilor Gaani. And ako lang siyang gihangi lang sa nga, ma'am, pwede ba lang i-archive lang sa nato ni kay during last year man to siya. Of course, that involves budgetary matters. Yes. Kaya na may appropriation we need a certificate of availability of funds from the budget office. So, i-secure lang sa nato na hopefully I can personally talk with Mayor Clarence for him to support this measure po. Para po matagaan po niya go signal po ang ato ang budget office, magkakitaan ng budget, matagaan po o may nga uswag sa ilang honorarium po ang ato ang BHW, BNS o CDT. So kasamtangan kagawad no ato ang gipahibalo George nga ang ato ang mga kato na panganlan nga mga BNS, ato ang mga child development teachers, kasamtangan nagdawat sila og 5,000, 4,500 and 3,000. Dili pa, that is the proposed. The proposed measure. I think ang wala ko mo sa yun, 3-5 man siguro. Existing ordinance pa nga. Ang karon kagawad. So that is the proposed ordinance na i-graduate lang nato kung sila nga na ay 4,000, 4,500 o 5,500 kung ano sa'yo. Ang imo ang gi-propose kayo mag-away man siguro ta diri. No, Ang imo ang gi-propose is 5,500, 5,400, 4,000. Yeah. Kasamtangan sila gadawat karon og 5,000, 4,500, 3,000. So bali na sila increase tag 500 ang isa. So mo na kagawad ako kayo ni nga tabang kay labi na karon nga ang ato ang mga palaliton usab gamahal tapos mas nitaas sa dang ilahang workload kung mas dagat lang workload. It's about time siguro sa kagawad nga Hopefully po madungog. I can speak personally with Mayor Clarence and ask for his support. Kay as far as I know po during sa last year pa po this isa sa mga butang po nga ipaningawaan or paningawaan po ni Mayor Clarence nga patagaan po uswaban gamay sa ilahang mga honorariums kini nga mga personahe or mga pumilihok sa matag barangay. Yeah, kay usa ni sila pod ara no sa magpatuman no ka-partner gini siya sa LGU sa pagpatuman sa nagkriyang mga programa isip mga kining mura bag force multiplier sa tuang local government sa pag-implement sa nagkadayang mga programa and angay lang pod no nga kining siguro nga mahatagan pod sila og igong kinini ang honorarium sa ilaha pong serbisyo nga sa atong mga kabanggayan. But atong giklaro kay basta ra ba George Yes. mo natari nga kuhan kagawad diretso atong giklaro gipropose pa ni kagawad ang iyahang gipaning kamutan ni kagawad Joey nga mapasaka in taon ni busa tabang mog ampo kay aron na mapasaka Wala pa ni implementation. Pag gani, natabo na ko itong mga BNS last week man siguro to. Kung na sila kuan affair there is tourism Yeah. tourism hall.
And then, ano sa Councilor, kamusta to? Kung wala, man. Ano naman to na taken up to siya sa committee ng level. Hopefully, kaya naman ko budgetary in Yes. matters Oo. involved Oo. ani. Oo. So, pangitaan sa nato ng budget, hopefully, ma-approvean po ni Mayor po. Yeah. Masuportaran po sa tanan. Yes. So, dako day, George, naay pipila nga ginkirsa ng 500 and 1,000. 1,000, yeah. So, dako kayo nga tabang, George, kay wa mong punta kabaloon sa ning ilang gipangatubang matag adlaw. Yes. And then, napod sinilit sila gibuhi nga pamilya. Apan gihimo gihapon nila ilahang trabaho. Bisan man naara sila sa mga kabaranggayan, ang work ba ya sa barangay is mas lisod kung naa ka sa opisina kay Yeah. you deal with a lot of people. Maawayan pa ka anak bro. Palakkan pa kag Dagan kay Balikas. Oh, di ba? Ayun ka. So ato ang gikalipay George ug ato ang gipanghinautan nga mamahimo gyud ning ma-consider kagawa nila binagyud sa ato nga halang dong mayon o hatagan sa igong suporta gyud George. And for sure, knowing Mayor Clarix kung what's due for kining ato ang mga frontliners Yes. dinha sa ato mga kabarangayan, unsay angay nga kayuhan sa ilaha, I know he will support. No? And George, ato sa pangayuan og update si Kagawad Abo ni ining proposed ordinance protecting the rights of our city scholars kay kaning city scholars nahimo sad ni og kasamtangan nga Hot topic. topic matawag siya nga topic kay bago pa man ang gawas Yeah, yeah. ang resulta. Resulta, yeah. Qualify. Nag-qualify, Oo. yeah. Muna medyo si Ma'am Petals ang pinakasikat sa City Hall karon. Pinangita ay gud kay Ma'am Petals ug asa siya bata kagawad asa man ni nag-ugat kini nga imong pag-propose ini nga ordinance kagawad. Actually, nag-ugat po ni siya. Ako, I am also a professor. No, I also teach sa Liceo de Cagayan, sa College of Law. And of course, for me po, personally, education is very important. Yes. That is one of the ways that nga makapa-asenso sa atong sa ginagawa. And kini pong sa City Scholars po, I don't like to touch on matters na lang po. But, natay mga nanganungan, nga na mga wala, sa ilahang sa ilahang pagka-scholars. So, I tried to propose this ordinance for them to give them the security. Yeah. I understand that we have already the scholarship Code. of Yeah. the city. And when I went through it, wala dito ang kuan kung sabay measure. Ang kuan lang dito if na ay two grounds para ang isa ka city scholar matangtang sa program. Academic and disciplinary act lugar ayan nabuhat. But aside from that, wala na. As to kung if na-commit niya kung sa bakay process ani para before siya matangtang. So kini siya nga measure is just is providing for the procedure and the measure on unsa siya pwede pagtangtang. Yeah. And then security as well. Yeah. The rights sa estudyante. And this was already taken up sa Committee on Education under the chairmanship of Councilor Susan Mugtas Tabang. And deliberate na po namo ni siya na po daw sa kontrata daw na siya sa every scholars pa siguro nakapirmahan so na-indicate. So, good thing na natin Yeah. And kung namang gani later on ng measures nga ilang ipasa po, ilang i-consider lang po ito. So nindot nga kini ang put into writing siguro no ang maong mga dugang guidelines for our city scholar kay labihan pud kay importante no nga may balupod sila sa unsay ilahang katungod ug yung Medyo nana. naglisod biya kung tubag mo lately. No. May mga kachat nga kung saan pwede pa ba daw sila ka-apply? Wala na dawat yan. Daghan kay kagawad bisag kami kay lahi nabi gay certain office for it to handle pero kana bang ma-feel man nimo ang gusto gid sila help nga nga ilang tan-aw bisan kinsa na lang nga connected sa government ilang i-message nga kanang kailan nila duol sa ilaha kay but wala man gud tay mabuhat George but just to actually heads up we have the way I understand nila po para lang po siguro sa kasayuran sa uban naaman tay
process. Yeah. Yeah. Na po tayo requirements nga kailangan i-comply. Yes. Minimum requirements probably. And na po tayo budgetary matters na kailangan Yes. po niya i-consider. No? Siguro naman tayo target si Mayor Clarex nga iyang yung ipamulong nga ipaabot niya og 10,000 ang scholars. But dili pa na siya sa automatic Yeah. i-10,000 na to. We also have to consider the budgetary matters Yeah. na atong ikuan kay basin og atong ihapaktanan dito sa City Scholars basin Na yung mga pag- services. other programs, Yeah. services, and projects na Mapikuhan. maagin po. Yeah. And then as much as kanang kuan lagi sa ikaw ni Kagawad, mas as ang city gusto nga i-offer na lang sa tanan ang scholarship, but of course na ay mga hindrances like sama sa budget nga grabe pod no kinahanglan bahin-bahinon sa gid pod nato no mo na nga I hope lang po masabtan lang po na nila po sa part sa City Council, sa ato ang City Scholar o sa side po sa atong Kalagdong Mayo. yes. But George no kay wala naman gitay mahimo kagawad para lang pud maundang ang mag-chat no nga wala naman gitay mahimo dili na nato pwede ma-insert dili na kay kana sang naapil sa lista nag-work hard na sila George dili man sa ingon walay pa giklaro na ni Ma'am Petals walay pabor-pabor nga Yes. sa City Scholars tanan ni agi og due process. But iya sad giklaro karon nga naa pa tay gi-offer nga financial assistance sa kagawad so bala nang dili na lang mas colorful at least dako kaayog tabang financial assistance so Tabang-tabang tabang po. yun Yes. timbang lang kagawad so pagbisita lang sa City Scholarship office pwede ra sa J kagawad Joey na siguro ala naman ito pwede ra sa siguro pero bitaw mas maayo kung mo direkta gid sa City Scholarship Yes. office para mas makabalo unsa ang proseso o kung namanggali kaligot-got sa mga wala na pilang anak, pwede ipangutana, open ang City Scholarships Office mo tubag sa inyo nga mga pangutana. Pwede po si Arap. Ayaw ko. Kagawa Joey kay na siya gikuan nga ordinance. But joking aside no, kagawad murag palangga ka si IO kay murag isa ra imong hot issues. Yeah. Mga Ato pong kuan po, great po ang head po sa CIO. Si Yes. Ma'am Ivy Guntero. Yeah. Good morning, ma'am. Atong ni Agi, ang imong mga kauban, tagtulo, tagupat, usay gali kay mahutdan na time. Kay grabe nga kon. Ang imong hot issue pero murag taas-taas pag ni George. And Yes. mo gini ang pinaka at present hot issue karon Yeah. sa Dakbayan. Kagawad, diretsoon na lang siguro nato. Unsa man ang plano, unsa man ang nahisgutan o mga pagplastar ni ini atong kasabtangan giatubang diha sa may barangay Puerto. Sa traffic. Yeah. Ato ganing 2 weeks ago, niadto ko sa munisipyo sa Sumbong-Tugon. Pag-abot, nihawak ko balay alas 10. I was expecting makaabot ko sa Sumbong-Tugon ng mga alas 11, before 11:30. But pa lang sa Agusan, taas na kayo ang linya. Kung nakagawas ko tagayan siguro alas 12. Tapos gigayo. Ang tungod ana is kana ay proyekto nga ginahimo. Na sa akong nasabdan, that's a drainage. Yeah. Gani di ko ba pudto ang overpass dito pod. Kay maigo man sa mga proyekto. Kagahapon sa amo ang sesyon sa City Council. Una ko kung wala imong istorya ani, special report, ako ang istorya. Good thing na si Councilor John Michael Seno, iya pong isip siya po ang chairman Chairman, sa yeah. Public Works lugar. Yan yung gi-raise ng concern nga namang inani. It was found out nga na naman ay executive order si Mayor. Wala lang takabalo kung nganong inaana lugar ang nahintabo kay kuno. Per investigation, per questions lugar, matod po ni Councilor Esparcia na kung pangutanong daw ang RTA, wala sila kabalo. Ano? There must be something wrong niya when it comes to communication. Yeah. But karon ato namang nakita po ang mga personahe sa RTA nangunuan sa ato ang head si General Claret. Kaganina buntag na minaw ko sa radyo medyo arang-arang napagyapon. Yeah. Kay ang ato ang highway mong din na is 2 lanes per side.
nakuha naman yun ang isa side yun. Ah. So murag one way one lane One lane, na lang yun. Tanan pasunod paggawas. Kami na ako sa radyo karon medyo arang-arang na po daw. And sama sa panawagan ni Councilor Seno nga dili na ta magbinasulaan eh. Yeah. Yeah. Oo, it is important for the city government, for the Department of Public Works and Highways, as well as the barangays concerned. Yeah. Na magtinabang na lang ani nga dili mapamansad gini siya yung mahuman sa daling panahon. Yeah. But tugban silang tao para po ma-manage po ang traffic sa flow, ang flow sa traffic. No, and at the same time, ipatawag po din ang DPWH pati po ang contractors po nga nung walay abiso ani. Kung gano'n sa sila nga Magsugod. at least na lang na inform nila si Mayor Tares or sa government sila buklari. Meeting sila nga magsugod niya ning adlaw. Yeah. So para naay traffic advisory daan nga mapagawa sa RTA na posible ta magka-cause of traffic congestion Yeah. sa mga panahon. O kung unsa ka dugay. That's Para fun. expected po sa tao po na inaani nga mga panahon hapit ra ba pista sa Puerto na po. Basit makaduwa-duwa tag pag-atot. So, hopefully na naman it was already taken up by the City Council yesterday sa among session and i-schedule I think nag-meeting man si Councilor Seno karon sa Public Works basin ba kag iya tumisingit. And hopefully we can find a solution as soon as possible. Ato anang nga kalipay George no kay mao gid ang kasamtangan nga giatubang karon sa ato ang mga kaigsuonan nila binadiya sa may Bugo Puerto Yes. nga part no kay daghan kay tag mga kaigsuonan di mga estudyante, mga workers. Pasulod sa kuan, pasulod diri sa naman Cagayan. oras magikan lugar alas 4, Yes. alas 3 oh. But in fairness to the city mayor, we found out na naman din siya daan sa issue. So, I do not know lang anong kuan. Probably it is a communication with the contractor, the DPWH, pero sa magsugod. Yeah. So it's important for us to know nganong naginana and pangitaan sa measures nga kung saan na to dili man mawala but to mitigate the traffic congestion. Yes. Kagapon sa update kagawad per radio no Yes. sa atong mga partner radios na kasamtangan flowing kay katong mga niagi magid kagawad grabe na gyud ang post sa social media nga dili ayaw na lang mag-adto og city ayaw Yeah, na lang yeah. mo kay kung ngani but kagahapon nagyadtuan sa mga consultant sa RTA o kasamtangan daw nga flowing at least mo ra man gyud na George bahalag madugay basta flowing lang padayon lang makagawas ra man gyud. So ato ang gipasalamatan usab George bisan nagkakulian no sa communication bisan kami kagawad wala mi kapagawas og notice Dinalian, or no? advisory kay wala man sad gid mi nadawat from RTA but naaman ta kauban man ta sa buhat dili na ta magbinasulay. That's water under the bridge. Yeah. So what's important is we look forward on how to solve Yes. Yeah. or if not mitigate the problem. Oo. And we'd like to extend also the atong pagpasalamat po sa mga personahe sa RTA. Yes. Mula ni General Clarit, pati po sa ato ang mga personahe po sa matag barangay Yes. concerned, sa Yes. barangay Agusan, sa Puerto, Puerto, Bugo. Bugo, kay gani nag-augment po sila ang mga tanod, Tanod, traffic yeah. enforcers para mutabang po sa flow sa traffic. Masulbad ra man gyud basta magtinabangay. Silang antos lang kay kini nga mga proyekto alang po ni sa kayuhan sa tanan. Yes. At hindi sad madugay kung mahuman po ni siya, this would be for sure beneficial po sa kuante sa atong nasabtan po lagi drainage man ang ginahimo and Yeah. kabulot ang Puerto ang bugog kabahan. Gabahaan Yes. yes. So probably kung antos ng taggamay karon para puhon mahimutag santos. Santos, Arma Santos. Oo. So, kagawad, I think that's it. Yeah. Dali kayo, si kagawad Abu siguro ang Langga pinakadali. gid Na-interview. Kagawad kay, ang imuha magong mga kuan kay straight on man. Yes. Walay, maorasad ang mga importante gyud nga natuki sa imuha. And for sure, kining ato ang mga topics karon especially with the plans with Yes. kining ato ang mga
sa ato ang mga riders, sa ato ang mga employers, o sa ato ang mga workforces. Kung doon na po update, for sure, mobalik man ni si Kagawa Yes. din no? Alang sa Mo na permi na to ginaingon Yeah. George no dili mag-uol kay magbalik-balik ni sila gatag update kay unsa kung unsa ang mga nahitabuan nito Yes. lagi may balan kay ilaha man ning programa niyong konseho karon so magbalik-balik ra ni ang atong mga members sa 20th City Council, of course, gipanguluhan sa atong BC Mayor, Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez. Siguro kagawa ng imuha message sa atong mga suwiting tanog tigpaminaw. Yes, before that, I'd like again to greet the heads sa CIO, Ma'am Ivy Montero, Ara, sa inyo ha. Thanks for having me here. And to the people of Cagayan de Oro listening and watching through the XCC or kaya sa Facebook Live nato sa atong CIO page. Yeah. Good morning and napunta na kita tanan magpabilin nga pili atong pagdasig o pagtinabangay alang sa kalambuan sa atong gabay. Kay ang atong kalambuan dili man nato ma-achieve lang alone with the government's effort. It entails the cooperation and coordination of not only the government but in all sectors and all levels in the society. So once again, good morning sa inyo ha o ang Ginoo kanunay nga magpanalangin sa ato. Dagan kaayong salamat sa ato ang Committee Chair on Labor and Employment, Honorable City Councilor Attorney Jose Pepe Joey S. Abu Jr. Kompleto to kagawad memorize na kay mong pangalan. Dagan kay salamat kagawad og see you sa sunod na usab nimo gasing diri sa inyong konseho karon atong atangan na matag Wednesday ang inyong konseho karon na hatod kaninyo sa City Information Office ubos gihapon na sa administrasyon sa atong Landong Mayor Mayor Rolando Clarex Uy og sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Kini na lamang si Arela siya may bulase. Og kini si George Bacos, salamat sa inyong pag-ubad ug maayong adlaw sa tanan.